Sa mga meron namang existing na sa mga meron ng mga existing na negosyo or pagkakakitaan, feeling ko guys, lalo pa kayo magiging busy kasi parang merong makikipag-collaborate sa inyo, merong kumbaga parang iba talaga yung nagagawa pagka may collaboration guys, no? Parang merong makikipag-collaborate sa inyo, makikipagtulungan sa inyo, and kapag ka nakipag-collaborate kayo, mga kapiksi, mas lalo pang lalakas yung sales nyo. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me, monthly money reading para sa Aquarius guys, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung mga money manifesting techniques para sa inyo guys. So we have goals, close up natin para mabasa nyo. Picture the goals you desire in as much detail as possible. Experience your chosen outcome with all your senses as though you've already achieved it. Hold that thought, then send it out into the universe with your love and thanks. So, etong sinasabi dito guys na picture the goals you desire in as much detail as possible. Ito yung tinatawag na visualization technique, no? Pagdating sa manifesting, yung visualization technique, yan yung paggamit ng imagination nyo to create or to have your desire. So, let's say for example, meron kang certain desire. Ito guys, kahit anong kahit anong intentions nyo, kahit anong desire, pwede gusto nyo ng trabaho, gusto nyo ng bahay, gusto nyo ng kotse, gusto nyo ng bagong bag or sapatos, whatever mga kapiksi. So, let's say, for example, gusto nyo ng bagong sapatos, okay? Anong klase ng sapatos ba yung gusto nyo? Kunwari, meron kayong specific na brand na tinitingnan. Sometimes, ganun, di ba? Gusto natin specific brand yung bibilin natin. So, anong klaseng sapatos ba yung gusto mong bilhin? Rubber shoes ba? Sneakers ba? Anong kulay? Anong tatak? Anong brand? Di ba? Anong size? So, ang gagawin mo is you have to picture in your head na suot-suot mo na yung sapatos na yon, di ba? Usually, pag nagsusukat tayo ng sapatos, di ba? Sinusuot natin, tapos tinitingnan natin sa salamin kung bagay ba sa paa natin. So, imaginein mo na ganun yung ginagawa mo, no? Suot mo na yung sapatos. Ang importante dito, guys, is you incorporate your senses, no? What would you see? What would you hear? What would you feel? Kapag nasa yun na yung desire mo. So, let's say, for example, yung sapatos, anong nakikita mo? Syempre, yung sapatos, what would you see? What would you hear? Anong naririnig mo, di ba? Although wala naman tunog yung sapatos, pero yung, di ba, usually, pagbago pagbago yung sapatos, medyo maingay pa yan. Parang, yung friction bagay niyan, pag inapak mo sa sahig, di ba? May tunog. So, imagine mo yung tunog na yun. And what would you feel? Syempre, masaya ka, di ba, na suot-suot mo na yung sapatos, ang ganda-ganda sa paa mo, o kaya naman, imaginein mo na kinukongrats ka ng mare mo or ng kumpare mo. Uy, pre, ang ganda ng sapatos mo, yan yung gusto mong bilhin, yung mga ganon, mga kapiksi, okay? So, kailangan meron kayong, you have to imagine yung end scene, no? Yung end scene ang tawag doon, mga kapiksi. End scene wherein you already have your desire, mga kapiksi, as though you've already achieved it, as in nasa yun na talaga, okay? And then send it out to the universe with love and thanks. Pero ito guys, hindi ito isang beses lang ginagawa, no? You have to do this over and over again. Best time is pagkagising mo sa umaga, o kaya naman bago matulog sa gabi, because bago ka matulog sa gabi, you're going into alpha state. Pagkagising mo naman sa umaga, you're still in alpha state, okay? So yung alpha state or alpha level of mind, yun yung pinaka-best condition ng isip natin para ma-reprogram yung ating subconscious mind. Kaya, yun yung best time na gawin ito. Pero anytime naman guys, pwede rin. As long as consistent kayo, mga kapiksi. Okay? So, sa mga marunong mag-visualize, comment down below. And, kung nagawa nyo na ba itong technique na to, kung may mga na-manifest na ba kayo using visualization technique, comment down below, mga kapiksi. Okay?
Okay? Ako ang dami ko nang na-manifest as in. Buong buhay ko yata na-manifest ko. Dahil sa tawag dito, visualization. Anyway, tingnan natin yung ganap sa kaperahan nyo, guys, gamit itong deck na to. So, habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin for August, magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal. So, pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life. Worth 1,500 yung freebie na yan, guys. Kaya i-avail nyo na, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 30% discount naman yan until August 31. So, i-avail nyo na, guys. Sobrang ganda. So, Aquarius, guys, kayo ay represent ng Queen of Swords. Ito yung ating money spread. This is both negative and positive, mga kapiksi. Unahin natin yung negative energies. Yung iba sa inyo, guys, medyo nakaka-experience kayo ng a little bit of toxicity. Etong toxicity na to, guys, feeling ko sa mga guys, sa mga, although hindi naman lahat, parang someone younger than you na nagbibigay ng stress, no? So, let's say, for example, nasa ibang bansa ka, baka yung tipong, di ba meron tayong mga domestic helpers na mga OFW na nag-aalaga ng mga bata. Yung mga bata, parang feeling ko yung mga inaalagaan nyo, medyo pasaway or medyo pasakit sa ulo, mga kapiksi, no? Kumbaga, yung boss nyo, yung amo nyo, okay naman, pero yung mga anak nila, parang sa kanila kayo na stress, medyo toxic. Yung pag-aalaga nyo sa kanila, parang medyo toxic sila, medyo bratinela, ganyan siguro. So, yun yung parang nararamdaman ko na medyo na-stress kayo. O kaya naman, kung let's say, for example, sa workplace mo, empleyado ka, may ka-office ka, yung ka-office mo na younger than you, parang sila yung medyo nagbibigay ng sakit sa ulo nyo or nagbibigay ng stress sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, yun yung nakikita natin na medyo stressful dun sa side nyo, mga kapiksi. Other than that, guys, super positive naman yung energy nyo kasi yung iba sa inyo, guys, no, parang you are planning, parang nag-iisip kayo na mag-explore pa. Para yung iba sa inyo, guys, baka naghahanap kayo ng ibang trabaho na mas malaki yung sweldo o kaya ibang kitaan. Yung iba sa inyo, guys, parang iniisip nyo na magnegosyo, pero yung negosyo parang more on business partnership, no? Kumbaga naghahanap ka ng mga kapareha sa negosyo, hindi lang yung ikaw mag-isa. Okay? So parang naghahanap ka ng katuwang, katulong sa negosyo kasi parang you have a lot of things already, no? Parang marami ka nang ginagawa. Pwedeng may full-time ka pero gusto mo pang mag-extend, mag-explore pa ng ibang sources of income. Kaya yung iba sa inyo nagbabalak magnegosyo pero gusto nyo may business partner. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Sa mga meron namang existing na, no, sa mga meron ng mga existing na negosyo or pagkakakitaan, feeling ko, guys, lalo pa kayo magiging busy kasi parang merong makikipag-collaborate sa inyo, merong kumbaga parang iba talaga yung nagagawa pagka may collaboration, guys, no? Parang merong makikipag-collaborate sa inyo, makikipagtulungan sa inyo, and kapag ka nakipag-collaborate kayo, mga kapiksi, mas lalo pang lalakas yung sales nyo, yung benta nyo, yung kitaan nyo. So let's say, for example, baka nag-online selling ka, nagla-live selling ka, ganyan. Tapos yung kumare mo, ano pala siya,
siya, social media influencer. Tapos, parang ipopromote niya yung page mo, ganyan, para bumili sa'yo, kung ano man yung tinitinda mo, okay, or whatever. Parang i-vlog niya, ganun. Tapos, parang mag-ano kayo, mas lalong dadami yung sales mo. So, referral ito, mga kapiksi. And hindi lang sa social media, no? Parang yung mga kakilala mo, ganyan, na nire-refer kayo, dumadami kasi yung referral nyo, mga kapiksi. And kapag mas dumadami yung referral, syempre, mas dumadami din yung kita or yung benta. Okay? So, ito guys, i-mind nyo to. Magiging busy kayo. As in, yung dating ng pera sa nyo, guys, parang solid, no? Solid yung dating ng pera sa nyo. Solid yung dating ng kitaan sa nyo. Ano lang, parang saktong-sakto, hindi naman. Pero titingnan pa natin kasi kukuha pa tayo ng card. Kumbaga, as is, no? Hindi ka naman nawawalan, mga kapigsiin, dahil yan sa iyong sipag at tiyaga, guys. Okay? So, what else? Tingnan pa natin. Sa trabaho nyo, guys, no? Parang medyo nagiging sikat nga kayo sa trabaho. Parang, ay nako, mag-ingat kayo. Okay, so sobrang sikat nyo sa trabaho. Yung iba sa nyo, guys, parang you are being recognized. Sobrang sikat kayo sa trabaho. Baka nare-recognize kayo, yung kunwari mga employee of the month, ganyan, o kaya palagi kang pinupuri ng boss mo or ng amo mo. Pero dahil dun sa kapurihan, no, may mga naiinggit sa inyo, mga kapiksi, and meron din ng babackstab. Itong nang babackstab na to, para nagkakalat ito ng mga marites, ng mga chismis about you, sinisiraan ka, mga kapiksi. Kaya yung iba sa inyo parang nag-iisip na lumipat ng trabaho, nag-iisip na lumipat ng workplace dahil may paninirang nagaganap sa inyo, mga kapiksi. So, unang-una, syempre, kung hindi ka naman guilty, wag mo na silang pansinin. Pero, pag below the belt na, yun yung mga hindi na dapat tinotolerate, mga kapiksi. Kausapin nyo muna, no, ng harap-harapan, face-to-face. Anong problema mo sa akin, di ba? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Bakit ka nagkakalat ng ganito, ganyan. Okay? Kausapin nyo na maayos. And then, kapag kumbaga, sabihan nyo na, kapag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, sa paninira mo, pwede kitang ilapit sa HR. Yung mga ganon, di ba? Kasi legal naman yun, kaya nga may HR, mga kapiksi, no? Dahil para sa mga ganyang klase ng mga sa mga ganyang klase na ano, di ba? Pero kailangan you gather evidences, mga kapiksi. Kailangan may evidence kayo para paboran din kayo ng HR. Okay? So, pero isettle nyo muna ng maayos, mga kapiksi, no? Huwag nyo agad patul-patulan. And yeah, so comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, and itong mga magandang pasok ng kaperahan, kasi maganda naman talaga yung pasok ng kaperahan sa inyo. So, i-mind nyo yan, guys, sa comment section. Magandang pasok ng pera, stable income, collaboration, mga kapiksi, no? Yan, kasi nakikita natin more on collaboration kayo, guys. Okay? And huwag nyo kalimutan, guys, makinig ng mga pampaswerte subliminals, especially money reading tayo. Sandamakmak yung pampaswerte subliminals natin, and sandamakmak na rin yung success stories dyan, guys. Kayo na yung bahalang mamili kung ano yung gusto nyong pakinggan, pero the best yung Pantabay Malas, Pang-akat ang Swerte. Ito yung playlist, mga kapigsil, alagay natin dito, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.